Una na kasing nagngangalngal etong mga DDS na kuno ay pagkakagastusan nga ng ating gobyerno etong mga witnesses na ito na kailangan pumunta sa the Netherlands para nga mag-testify sa gagawing trial kay Digong. Yan po ang ginangalngal nila. Sabi nga nung isa, etong gobyernong ito daw ang inuuna talaga or walang tigil daw talaga para pagsumikapan na pabagsakin ang mga Duterte. At yung totoong problema daw ng ating bansa ay binabaliwala tulad daw ng pagtaas ng krimen. Yan. Yan yung gusto na itong mga ito eh. Etong linya na ito ang madalas ay bukang bibig na itong mga DDS. Na kuno ay hindi nabibigyan pansin yung ibang problema ng ating bansa dahil nakatuon nga sa pagpapabagsak sa mga Duterte ang administrasyon ni Marcos Jr. Ang galing. Ang galing ng inyong linyahan. Pagpapababa daw sana ng mga bilihin ang unahin at hindi si Duterte. Talagang iniisip siguro na itong mga DDS na wala nang ginawa ang nasa Malacanang kundi nga pagtuunan ng pansin ang mga Duterte at pabagsakin ito. Sino po ba nagpapabagsak sa mga Duterte? Kayo. Kayo mga supporters nila at ang mga Duterte mismo. So ayan, eto. Sinagot ko tuloy ng isang matinong kababayan natin na ang sabi, pwede namang pagsabay-sabayin ang lahat ng yan. Inaatupag yung mga ganitong klaseng problema ng ating bansa, katulad ni Digong, malaking problema yan ng ating bansa at ng mga Duterte. Dapat talaga ipanagutin sila sa taong bayan sa kanilang ginawang kademonyuhan. Atupagin lahat ng problema sa gobyerno, lahat yan may kanya-kanyang department na nag-aayos. Department Secretary ang nakatuka sa mga yan. Feeling mo lang daw kasi yung pagbagsak ni Digong Gonyo ang inaatupag na nasa Malacanang. Totoo ha? Etong-eto ang iniisip na ng mga DDS na nakatuon ang nasa Malacanang sa pagbagsak ng mga Duterte. Hindi oy. Kayo ang nakatuon sa pag-angat sa mga Duterte. Kaya lang kasi, ang hirap iangat ng mga taong totoong pabagsak na talaga. Eto kasi, contrary to claims circulating online, it will be the International Criminal Court. Sila po ang magbabayad, not the Philippine government, that will shoulder the expenses of those who will testify in the ongoing proceedings against former President Duterte. ICC po ang gagastos sa kanila. Ang galing, no? Akala nyo talaga? Lahat ng ito ay kagagawan ng nasa Malacanang. Ganito nyo, yung tipong, ang taas naman ang tingin nyo sa nasa Malacanang kung gano'n, kasi kaya niyang gawin ang lahat ng ito. 'Di ba? Sa kabilang banda, insulto to sa ICC, dahil kung tutuusin, wala ba talaga silang kakayahan para gawin ang mga bagay na ito, tulad nga ng pag-aresto kay Digong, at ngayon nga ay yung gagawing proceedings or paglilitis nga sa dating presidente. Natural meron. Good luck.